Magandang araw sa inyong lahat. Narito na ang pinakabagong ulat sa lagay ng panahon ngayong araw ng Wednesday, July 9, 2025. May panibagong low pressure area tayong binabantayan ngayon na nasa labas pa ng Philippine Area of Responsibility. Bagamat mababa pa ang chance nitong maging ganap na bagyo sa loob ng susunod na 24 hours, patuloy pa rin itong sinusubaybayan ng mga eksperto dahil sa posibilidad na makaapekto ito sa bansa sa mga darating na araw. At kung gusto mo lagi kang updated sa lagay ng panahon, huwag kalimutang mag-subscribe dito sa channel. Habang ang sistemang ito ay nasa labas pa ng PAR, ang epekto nito ay nararamdaman na sa bansa dahil pinapalakas nito ang umiiral na southwest monsoon. Ayon sa ulat ng Pag-asa, apektado ng hanging habagat ang malaking bahagi ng Luzon, Visayas at ilang bahagi ng Mindanao. Partikular na makakaranas ng madalas na pag-ulan ang mga probinsya ng Pangasinan, Zambales, Bataan, Occidental Mindoro, Batanes at Babuyan Islands. Sa mga lugar na ito, mataas ang banta ng flash floods at landslides, lalo na sa mga komunidad na malapit sa bundok o sa mga lugar na dati nang binaha. Kasama rin sa mga makakaranas ng mga pag-ulan ang Metro Manila, Cordillera Administrative Region, Negros Island Region, Zamboanga Peninsula, Mainland Cagayan Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, Antique, Aklan at iba pang bahagi ng Ilocos Region, Central Luzon at Mimaropa. Ang mga buhos ng ulan ay maaaring magdulot ng matinding traffic, pagbaha sa mga lansangan at mabilis na pagtaas ng tubig sa mga estero at sapa, kaya't pinapayuhan ang lahat na maging handa at mapagmatyag sa anumang biglaang pagbabago sa panahon. Samantala, para naman sa Eastern Visayas at ilang bahagi ng Mindanao, inaasahan ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may posibilidad ng mga pag-ulan. Bagamat hindi inaasahan ang malalakas na buhos, posible pa ring magkaroon ng mga thunderstorm na maaaring magbunga ng flash floods sa loob lamang ng ilang oras. Ayon sa mga pinakahuling datos mula sa international weather models tulad ng GFS at ECMWF, inaasahang kikilos ang LPA pahilaga at maaaring maging tropical depression habang nananatili pa ito sa labas ng PAR. Subalit sinasabi ng parehong modelo, nananatili ang projection na ang direksyon nito ay papalayo sa ating kalupaan, kaya mababa ang tsansang magdulot ito ng direct impact sa bansa. Gayunpaman, hindi tayo dapat maging kampante. May senyales sa parehong weather models na may posibilidad na mamuo ang isang panibagong low-pressure area sa loob mismo ng Philippine Area of Responsibility sa susunod na linggo. At kung ito ay magiging tropical depression, mas mataas ang tsansa na magkaroon ito ng direktang epekto sa ilang bahagi ng bansa, lalo na sa Luzon at Visayas. Kapag nangyari ito, panibagong bugso ng southwest monsoon ang muling mararanasan na maaaring magdala ng sunod-sunod na pag-ulan, pagbaha at mga landslide lalo na sa mga lugar na bulubundukin o matagal nang basa ang lupa. Kaya't napakahalaga ng patuloy na pagbabantay sa mga galaw ng lagay ng panahon. Kung gusto mong manatiling updated sa bawat ulat at babala mula sa Pag-asa at sa ating channel, huwag kalimutang mag-subscribe. Maraming salamat sa walang sawang pagtutok mga kababayan. Maging ligtas po tayong lahat sa panahon ng tag-ulan.